Okay, magandang umaga sa lahat Luzon, Visayas at Mindanao, saan man tayong sulok ng mundo. Ingat po tayo palagi sa ating ginagawa araw-araw para iwas magkasakit. Ito ang mga mainit na reaksyon ngayon. May yabang na vlogger nga mahilig magmura sa Iglesia ni Cristo, tinaga umano sa kaniyang bahay. Panoorin natin ito ang video kung kaano katotoo itong vlogger na may yabang umano ito na vlogger. Ito, huwag na natin patagalin ang video nito. Ano pong tandang-tanda nitong taong ito? Itong nagmura dito sa mga Iglesia ni Cristo at lalong higit na minura niya itong ating pamunuan ng Iglesia ni Cristo na walang iba kundi ang ating kapatid na Eduardo Manalo. Ayan po ito si si Epipanyo Gago Labrador. Yan. Si Epipanyo Labrador pala, mga ka-idol. Yung mahilig magmura sa Iglesia ni Cristo. Ito, tuloy natin panoorin ito. Si Birana TV. Yan po yan. Tandang-tanda nyo naman po siguro yan. At base po dito sa mga vlogger na ating mga napanood, may mga vlogger po, actually doon lang po ako kumuha ng idea at i-relay ko lang po sa inyo na ito pong si Epipanyo Labrador ay tinaga sa loob mismo ng kanyang bahay. Ayun mga ka-idol ha, tinaga umano sa loob ng kanyang bahay ito si Epipanyo Labrador na mayabang na vlogger. Ayan, ayon po yan sa mga ibang mga vlogger na atin din pong napanood. So doon lang din po ako kumuha ng idea. So ang bilis ng karma, no? Epipanyo Gago Labrador. Yeah. Sana nagkakatotoo, no? Kung totoo man ay karma talaga yan. At wala namang pong sinabi kung yan ay patay na, pero kung ang braso niyan ang ipinananggan niya sa taga, kayo na po ang mag-imagine niyan kung anong nangyari sa braso niyan. Pinasok daw po sa loob mismo ng kanyang bahay. Nako, pinasok umano, no? Sa loob ng kanyang bahay. Nako, buti hindi sana natuluyan. At doon daw po tinaga. So tama lang sa iyo yan, dahil pag ako pa nga nakachimpo sa iyo, hindi lang kita tatagain, isasalang kita doon sa grinding machine ko rito. Ako, mas matindi ito si Birana TV kapag siya pa, dahil ay talaga ipakain niya sa grinder. Ito si mayabang na vlogger Epipanyo Labrador. Para durog na durog ka, at para pagkatapos yung madurog, ipapakain kita rito sa mga alaga kong buaya dito sa basement ko. Ayan, so maswerte ka at iba yung nakachimpo sa iyo. Ay talaga namang mayabang itong vlogger na ito. Mahilig talaga magmura ito. Walang, kahit sino naman siguro, walang nakagusto itong sa kanyang kayabangan. Sobrang yabang at saka nagtatago pa sa kanyang mukha, naka-face pa. At tapos ang kanyang face ay binubutasan pa. Diba? Kung talagang matapang ka, ay lumabas ka, huwag ka magtatago sa iyong face mask. Diba? Para ka nang tuloy nga may sakit, may mabaho ang iyong hininga. Epipanyo Labrador, ay magpakita ka. Tanggalin mo ang iyong face mask. Wala naman yatang COVID dyan sa lugar mo kung saan ka ngayon nagtatago. Alam ko nagtatago ka ngayon kasi hindi ka naman taga Mindanao At saka taga saan ka ba? Epipanyo Labrador, tapos dinala mo ang Mindanao. At minsan kung tayo ay nagsasalita, kailangan natin panindigan
yung ating sinasabi, kagaya ng sinasabi ko rito, na nag-aamon ako rito ng mga politiko mga kawatan, ay paninindigan ko po yan. At papaano kung hindi maghamon dito sa mga animal ng mga politiko mga kawatan na ito, tingnan niyo naman yung mga hiring dyan. Tama, dapat ganyan. Ang dapat hamunin yung mga politikong magnanakaw. Ito si Epifanio Labrador, wala ito sa hulog, wala ito sa katinuan ang kanyang pagmumura. Diba? Dapat ang murahin mong Epifanio Labrador, loko-loko, yung mga magnanakaw. Kinakampihan mo pa ang mga magnanakaw. Tama, kahit sino naman ay talagang magagalit sa iyo. Epifanio Labrador. Biruin mo, pati Vice President at saka dating Pangulo, mumurahin mo. Potragis kang Labrador ka. Diba? Naghahamon pa ito si Barbero nang dalhin daw ni Grijaldo yung kanyang kakampi doon at doon daw sila magyabang. Putang ina niyo lahat dyan. Matagal na ako naghahamon dito sa inyo. Sa Lunita tayo. Huwag dyan sa loob ng Kongreso. Sa Lunita tayo na magkaalaman tayo. Yun lang ang masabi ko sa inyo. Para magkaalaman din tayo kung saan ang tapang ninyo. At sisiguraduhin ko sa inyo, burit-burit yung mga igit-igit kayo. Magka-igit-igit kayo sa akin. Tandaan ninyo yan. Sige nga, tanggapin niyo itong hamon ko. Sa Lunita, hindi dyan sa Kongreso ha. At kailangan magkabit kadina tayo sa baywang. Yan ang totoong hamon. Kung saan magkita-kita. Hindi kay katulad nitong vlogger Epifanio Labrador, naghahamon, nagmumura, wala sa hulog. Pero kapag alanganin na, magtatago na itong vlogger na itong mayabang. Ganitong dapat kay ito ang totoo. Kung naghamon ay talagang totoong hamon, hindi kay hamon nga magpatabang tapangan, wala naman talaga sa hulog. Takot pala, magtatago pala. Epifanio Labrador, ito ay tinatawag nga Epifanio Labrador, siguro supot, may sakit sa kanyang bunganga, nagtatago, laging nagtakip sa kanya bunganga. Nakakandado yan. Ibig sabihin, matira yung tatayo, yung buhay. At sisiguraduhin kayo kahit gaano kayo karami, hahapay kayo sa akin in 10 seconds. Yan yun. Pero ito si Labrador na gunggong, kung ano-ano mga sinasabi, hindi pala niya kayang panindigan, hindi pala niya kayang protect. Wala talaga yan sa otak. Wala sa otak ni yun. Wala sa katinuan itong Epifanio Labrador. Lahat yung kanyang sarili at pinasok sa kanyang loob ng bahay at pinagtataga. Ayan na, inulit-ulit yan mismo ni Birana TV nga tinaga, pinasok umano sa kanyang bahay. Tinaga ito si Epifanio Labrador. Hindi natin alam kung buhay o totoo o buhay. Sana nagkakatotoo ito. Diba? Hindi mangyayari yan. Dahil dito pa lang, 1 kilometro pa lang yan. Bago kayo makapasok dito sa akin, siguradong rat-rat na kayo doon. Doon pala sa puno nito. Ay wala naman kayong ibang daanan Ito lang. Yan ang sinasabi ko sa inyo. Ganun dapat, pagka ikaw ay nagyabang, kagaya ko, ay kailangan panindigan mo yan. 1 kilometro yan mula dito, sa pwesto ko. Doon pa lang sa puno. Pagka ikaw ay pupunta rito sa akin, wala namang iba. Wala kang ibang pupuntahan, diyan pa lang. Durog-durog na yung kaluluwa mo. At saka yung hamon ni Birana TV ay talagang mayroon naman siyang ipinaglaban. Ayaw niya sa mga kawatan, ayaw niya sa mga korupsyon. Kaya ay talagang kahit sino, galit na galit sa mga magnanakaw. Kaya nga, tama si Birana TV sa kanyang paghamon sa mga
magnanakaw kawatan sa ating bayan. Huwag ako. Masasabi ko ba rito na pagka nakita ko itong mga kawatan na ito, dudurugin ko talaga mga ulo nito mga ito? Ayun, dapat nga kapag ang umikot ang gulong ng mundo ay dapat talaga bitayin yung mga magnanakaw. Bitayin talaga, parusahan talaga. Lahat parusahan para malinis ang ating bansang Pilipinas, para gumaganda, umuunlad. Diba? Kasi naiwan na tayo ngayon sa ibang bansa, sa Asian. Naiwan na tayo. O sa sa Taiwan, maganda na sila. Gumanda na ang kanilang bansa. Tayo, naiwan tayo ngayon dahil sa pagnanakaw nitong mga politikong pulpul, hindi nagtrabaho ng tama, pira lang, pira ang inuutubag para lang sila makakamkam sa kapangyarihan, ubusin ang pira ng kabanang bayan. Kaya kahit sino naman ay talagang magagalit, diba? Kayo ang pahirap sa bayan. Napakarami nitong mga kabayan nating walang masaing. Paulit-ulit ko sinasabi yan sa inyo. Pero saan kayo, tuloy pa rin ang pagdanakaw ninyo, mga buwakan ng ina nyo. Bullshit kayo. Kayo ang piste ng lipunan. Kayo ang piste dito sa mga kabayan kong mga mahihirap. Para sabihin ko sa inyo, well, gusto ko lamang pong liwanagin dito. Ang pinanggigigilan ko po rito yung mga kawatan ng mga politiko. Tandaan po din yan. At hindi ko tatantanan yan. Oras na mangampanya sila rito sa akin. Dito sa amin. Either uuwi sila dyan sa Manila na nakakahon, or wala nang ulo yung mga yan. Delikado yun kapag siyempre, ang tinding galit sa taong bayan, di ba? Dapat lang ikahon. Sos. Ganon-ganon lang kayo magbayad sa ariglo na $3.5 million. Samantalang napakarami natin mga kababayan ang walang makain. Buwisit kayo. Ay sana ibalik talaga ang bitay, mga kababayan natin. Ibalik ang bitay, bitayin talaga ang mga corruption para kasi wala na talaga, wala silang takot sa pagnanakaw ng pera. Hindi nila pera yun, tapos magsigasigahan pa sila dyan sa Kongreso, ikulong ang dapat nilang, hindi naman karapat dapat ang ikulong para na silang korte nga sila ang maghusga, ang dapat ikulong, di ba? Katulad ni Grijaldo, hanggang ngayon nakakulong kasi hindi nila nakuha ang gusto nila. Kinulong nila yung Grijaldo. Police pa yun, active pa yun, ha? Wala na talaga ang batas ng ating bansa ngayon. Sila na mismo para makuha nilang gusto. Dapat talaga bitayin talaga. Kaya ang iba ay galit na. Sana magkaroon ng malaking rally nga lalayas ang presidenteng pagpapalitan ng presidenteng magtrabaho sa ating bayang Pilipinas. Magkano na naman ang inutang para dito sa budget ng 2025? 6 trillion. Karami. Hindi billion, trillion. Trillion. Kumadinin mo yan. Pero, ni isa na project wala pang nagagawa. Mayroon dito. Bukas nga, ituturo ko kayo rito. Ito yung mga nahuli
nahuli na naging project ito ni President Duterte. Itutur ko rin kayo doon sa... Ayun, project pa yan ni Pangulong Duterte noon. Tapos aangkinin naman nila nga sa kanila. Di ba? Aangkinin, sigurado aangkinin nila yung natapos nga project ngayon. Aangkinin nila nga sa kanila. Sila ang nagpagawa. Di ba? So mga kababayan, yan na lang ang aking maiksing reaction, no? So hindi pa nakasubscribe sa aking YouTube channel, pakisubscribe. Maraming salamat. Lagi natin subaybayan ang mga DDS Vlogger. Romy Boy, pakisubscribe. Bye-bye. Ingat po tayo palagi sa ating ginagawa araw-araw.